Now, ang susunod na pangyayari ay isa sa pinaka-disrespectful moments sa Naruto. Kasi matapos siyang sipain ni Sasuke, kinuha ni B ang kanyang notebook at nagsulat ng rap verse. Paano ka tatagos ya? Wala ka ng kuya. Ah? Yeah. Oh yeah. Eto yung time kung saan pinahiya ni Killer B si Sasuke. So dumating si Sasuke kasama na kanyang squad na ang pangalan ay Taka para i-capture si Killer B. Yo, ikaw yung 8-tailed Jinchuriki, diba? Andito kami para hulihin ka. Bakayero! Ako si Lord 8-Cell, mas masama pa sa Devil at hindi nyo ko mahuhuli kahit may dala kayong barrel. Bang! Kung inaakala nyo mga bro na sinulat ko lang yung bars na yon na walang dahilan, nagkakamali kayo dahil most of the time, ang taong ito ay nagsasalita ng parap. So basically, isa siyang rapper. At ang mala Kendrick Lamar bars na pinakita ko sa inyo ay upgraded version lang ng kay Killer B. Pero, ganito nga lang yung tunog niya. Yeah, mukhang di tayo makakalabas sa hood niyan, pre. Ngayon, after marinig yun ni Sasuke, sinabihan niya na ang kanyang grupo para sa kanilang formation. Suigetsu, ikaw sa kanan. Jugo, sa kaliwa ka. At ikaw, sa likod ka. Wala ka namang kwenta. Now, tumakbo si Suigetsu para atakihin si Killer B. Pero si bro ay nakatayo lang nang walang ginagawa. Na-mention ko na to sa isa kong video na kapag nakatayo lang ng ganito ang isang anime character, siguradong walang epekto ang atake ng kalaban. Kaya nung tumalon si Suigetsu para atakihin si B, nagawa niya itong ma-block gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, inagaw ni B ang espada ni Suigetsu na parang nang agaw lang ng laruan sa isang bata. Grabe, ganun lang kadali. Bakayero, ilan nga kayo? 1, 2, 3 into the 4, yung buhok ni Sasuke ay mukhang tinidor. Matapos niyang sabihin ang matinding bars na yon, tumakbo naman si Jugo para atakihin si B. Pero nilagay lang ni bro ang espada sa kanyang leeg at pinaikot-ikot ito. Kaya naman, natamaan si Jugo sa handle ng espada. Dito pa lang, na-realize ko mga pre na ang bobo ng taong ito. Di mo ba nakikita na pinaikot-ikot ni B ang espada sa kanyang leeg na parang hula hoop? Anong ina-expect mo? Yayakapin ka ng espada? So inactivate ni Jugo ang kanyang curse mark sa kaliwang kamay, pero ginamit niya ang kanyang kanang kamay para kunin yung espada kay B. Grabe, unpredictable. At all of a sudden, hindi pinakita ng cameraman ang susunod na nangyari. Ang tanging maririnig lang natin ay malakas na pagtama. Kaya iniisip ko na baka tinamaan nga si B sa malaking curse mark ni Jugo. Pero hindi. Si Jugo yung nasampal kung saan bumagsak si bro sa lupa. Pagkatapos, kinuha ni B si Jugo at tinapon ito na parang trash. Pero sa kabila na nangyari, nagawa pa rin ng babaeng ito na magtanong kay Jugo ng, okay ka lang? Okay ka lang? Di mo ba nakita kung paano pinahiya yung kagrupo mo? Napapaganito na lang talaga yung mukha ko habang pinapanood ko to. Ngayon, dahil pagod na rin si Sasuke na panoorin ng kanyang walang kwentang grupo, finally, nag-decide na siya na kalabanin si Killer B. So tumalon si Sasuke pa itaas, pero nagawang ilaga ni B ang atake gamit ang sword ni Suigetsu. And then, umikot-ikot si Sasuke at nilagay niya ang kanyang sword sa butas ng sword ni Killer B. Yes, pansin mo? Sinabi ko na kay Killer B na tong sword na to. 80-80 mo kasi. Pagkatapos, ginamit ni Sasuke ang opportunity ito para sipain si B ng malakas sa leeg. Okay, at least may lumanding na ring isa. Pero may isang problema mga pre. Wala itong epekto kay Killer B. Talagang hindi natinag si bro eh. Now, ang susunod na pangyayari ay isa sa pinaka-disrespectful moments sa Naruto. Kasi matapos siyang sipain ni Sasuke, kinuha ni B ang kanyang notebook at nagsulat ng rap verse. Paano ka tatagos ya? Wala ka ng kuya. Ah? Yeah. Grabe yung disrespect. Talagang huminto si bro sa gitna ng laban para lang magsulat ng mala-impactong lyrics. Ngayon, pinakita na ni Killer B dito ang kanyang kakaibang sword style. Hindi lang isa, dalawa o tatlo. Kundi 7 swords ang hawak-hawak ni bro. Like bruh, yung isang sword ay nasa kilikili niya pa. Talagang dinaig niya pa si Zoro. So inatake na ni B si Sasuke gamit ang kanyang kakaibang sword style. At sa totoo lang mga pre, akala ko talaga nagbe-breakdancing tong si bro eh.
Kasi tingnan nyo naman kung gaano siya kagaling at kabilis. At mismong si Sasuke, hindi niya rin alam kung ano ang nangyayari. Kaya nung natamaan si Sasuke sa paa, sinipa siya ni B kung saan lumipad siya pa itaas. At talagang hindi hinayaan ni B na makaporma si bro kasi sinundan niya ito sa ere at nagbala Levi Ackerman. Pagkatapos, binato ni B ang kanyang sword pero nagawa itong ilaga ni Sasuke. Tapos ito yung nakakatawang part kasi napatakbo na lang si Sasuke na para magsusumbong sa kanyang kuya. Kaso wala na pala siyang kuya. Anyways, patuloy na inatake ni B si Sasuke kung saan bahagya na siyang natatamaan. At habang sinusundan ni Sasuke ang mga sword ni B gamit ang kanyang Sharingan, napatingin si bro sa itaas na parang ganito at muntika na siyang matamaan sa malaking paa ni B. And then, pinaikot ni B si Sasuke at tumilapon ito sa lupa. Sasuke, mag-ingat ka! Okay yarn. So inactivate na ni Sasuke ang kanyang Chidori at kinuha niya ang kanyang sword papunta kay B. Pero laking gulat ni Bro na nadepensahan ito ni B. Akala niya siguro siya lang may lightning technique sa buong mundo. Kaya ngumiti si B na parang kabayo at binato niya ang kanyang 6 na swords kung saan tumama ito kay Sasuke. Grabe man, 6 points. Ngayon, gusto ni Killer B na matapos na yung trabaho, kaya inatake niya uli si Sasuke. Pero nagawa naman itong ma-block ni Suigetsu. And then, biglang dumating si Jugo para suntukin si B, kaya nagawang makuha ni Karen si Sasuke. Grabe yung plot armor ni bro. Now, kinuha ni Karen ang mga swords sa katawan ni Sasuke at sinabi niya na kagatin siya kaagad para gumaling yung mga sugat nito. Si Killer B naman na nakatingin sa kanila ay napasabi na lang ng, "Yo, kinakain niya yung babae." Walang ya. Baka kasabot to ni Epstein pare. Ngayon, nag-decide na sila na pagtulungan si Killer B kasi syempre, di nila kaya i-1v1 si bro. Nagawang ilaga ni B ang atake ni Suigetsu tapos ginawa niyang stepping stone si Jugo. Inatake naman ni Sasuke si B gamit ang kanyang Chidori pero siniko lang siya ni B at nagawa pa nitong mag-flex ng kanyang biceps. Kawawa yung mukha ni Sasuke. Pagkatapos, sinuntok ni B si Suigetsu pero nagawa siyang matrap dahil sa water technique nito. Kaya naman, ginamit ni Sasuke ang opportunity ito para i-Chidori si Killer B. At habang hindi makagalaw si B, tumalon si Jugo para atakihin ulit ito. Pero man, tingnan niyo yung mukha ni Jugo. Halatang hindi pa siya naka-move on sa ginawa ni B nung umpisa. Kaya naman, useless pa rin yung atake niya kasi nagawa ni B na makatakas. Bakayero, kunayero, ang hihina naman ng mga to, tas ang papangit pa ng outfit nila. Yeah. Dapat kasi yung merch ni Akishi yung suotin nyo. Kasi saddle lang at napaka-aesthetic. Hindi yung ganto, at ganito na napaka-cringe tingnan. Yung merch kasi ni Akishi mga pre na Keshi Apparel ay mga saddle anime inspired clothes. Walang makakaalam na nagsusuot ka ng anime shirt unless napanood nila yung mismong anime. Oh, yeah! Kaya talagang hindi ka mahihiyang isuot ito sa labas, boy. Kung gusto mong bumili, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba. Diyan mo lang yan mabibili. Wala nang iba. Yeah! So going back sa video, ginamit ni Karen ang kanyang technique para malaman kung saan nagtatago si B. At least, may naiambag na rin to. Lumipad si Sasuke papunta kay B, pero nag-decide na si Bro na ilabas ang kanyang 8-tail chakra cloak. At nung nakita ito ni Sasuke, bigla niyang na-miss si Naruto. Now, nagawang ilaga ni Sasuke ang mabilis na atake ni B, pero sinabi ni B na, eto na lang titirahin ko. So, inatake ni B ang tatlong to. Ngunit, nagawa nilang makatakas. At talagang magkayakap pa tong dalawa. Grabe girl, kala ko ba si Sasuke lang gusto mo? Kaya pala ganyang kulay ng buhok mo eh. Red flag. Inatake ulit ni Killer B si Sasuke ng mabilis na mabilis mga katoto. Pero ginamit na ni Sasuke dito ang kanyang genjutsu kaya naman na-paralyze si Bro. After niya itong gawin, pinawakan ni Sasuke ang kanyang mata kasi alam naman nating lahat na the more na gagamitin mo ang Sharingan, the more na makakaramdam ka ng kabadingan. De joke lang. Pero bago pa man makatingin si Sasuke sa kalagayan ni B, nagawa siyang malariat ng malakas ni Killer B. Wasak na wasak yung dibdib ni Sasuke mga pre. Talagang nabutas ito na para bang may lalabas na Titan. Pero as usual, dahil sa matinding plot armor ng lalaking to, nagawa niya pa rin makasurvive sa tulong ni Jugo. Now, nag-decide na si B na talagang tapusin na yung laban. Kaya naman, nag-transform na siya bilang 8-tail beast. Nashook silang lahat kasi alam nilang katapusan na nila. Pero buti na lang, nag-transform din si Suigetsu na parang water monster something. At sinabi niya na, okay lang guys, kaya natin to. Anong kaya natin to? Bahala ka dyan, tatakas na kami.
Pero bago pa man sila makatakas, inatake ni B si Soigetsu gamit ang kanyang Tail Beast Bomb kung saan nagkaroon ito ng malakas na pagsabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog mga pre, naging Colgate si Soigetsu. Ngayon, nung atake na ulit si B, ginamit na ni Sasuke ang kanyang ultimate skill na Black Flames o Amaterasu. At sa sobrang lakas din ng teknik na ito, munti ka nang maging kalamari si Bro. Dahil hindi pwedeng patayin ni Sasuke si B, gawa ng utos ng Akatsuki, tinanggal niya ang kanyang Amaterasu para hindi ito tuluyang mamatay. So in the end, nagawang matalo ni Sasuke si Killer B, kaya nakahinga sila ng maluwag-luwag kasi nagawa pa rin nilang magtagumpay sa kanilang misyon. Pero akala nyo lang yun. Kasi nung binigay na ni Sasuke yung katawan ni B sa Akatsuki, isang galamay lang pala ito ng octopus. Grabe, literal na pinahiya ni Killer B si Sasuke.